Planchado na ang plenaryo, maging ang prosekusyon at depensa para sa impeachment trial ni VP Sara. Sa gitna ng tambak na reklamo, pinasisipot ng Senate Impeachment Court ang pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sa kauna-unahang pagkakataon, lilitisin ng Senate Impeachment Court ang pangalawang Pangulo ng bansa simula July 6. Si Vice President Sara Duterte ang unang opisyal sa Pilipinas na 2 beses in-impeach ng House of Representatives. Una ay noong February 5, 2025, nakalaunay dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Ang ikalawa naman ay noong May 11. Umusad ito this time pa Senado na nakatoka sa paglilitis. Dumaan na rin ito sa pre-trial stage. Kabilang dyan ang paglalatag at pagmamarka ng mga ebidensya ng defense team at House Prosecution Panel. 4 ang paratang o Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Article 1 ang umano'y misuse of confidential funds. Ikalawa ang questionableng yaman ng bise, mga aligasyon sa kanyang SALN at business interests. Sa Article 3 naman nakasaad ang umano'y panunuhol sa DepEd nung siya pa ang namumuno rito. Ang huli ang umano'y assassination plot niya laban sa first couple at kay former Speaker Martin Romualdez. Mauunang isa lang ang Article 4. Susundan niya ng Articles 1, 3 at 2. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado 2:00 ng hapon. Pagkatapos ng SONA, nakaset na ito ng 3:00 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Aasahan ang opening statement ng defense at prosecution pagdating sa July 6. Bukas ito sa publiko na may limited number of seats sa plenaryo. Posible ring maglitawan ang mga tetestigo sa trial. Pagdating sa presiding officer, nakatakda si Senate President Win Gatchalian mag-preside, pero pwede ring buksan ang botohan sa kung sino ang maaaring pumalit sa kanya. Inamyendahan kasi ng Senado ang Senate rule kaugnay nito, na originally ay nagsasabing ang SP ang otomatikong presiding officer unless idaan sa majority vote. Dahil trabaho ng Senado to try and decide on the impeachment case, kailangan idaan sa botohan ng mga senador kung dapat bang alisin sa pwesto si VP Sara o hindi. 16 votes out of 24 senators ang kailangan para sa conviction. Yan ang nakasaad sa saligang batas. Tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok? Pero pilay ang Senado ngayon pagdating sa numero. Nagtatago pa rin kasi si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC. I will not yield to threats. I will not be intimidated. Nakakulong naman si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Suspendido rin siya bilang senador ng 3 buwan. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako. May hiwalay na ring plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso campaign donations para sa 2025 polls. Dati nang iminungkahi ni Senator Ping Lacson na sakaling may detained senator, pwede pa rin niyang gampanan ang tungkulin sa impeachment trial sa pamamagitan ng paghiling sa korte na makasipot ito sa proceedings. Pero wala pang aksyon sa ngayon ang Senado kung dapat bang ibaba ang threshold pagdating sa bilang ng boto. Sa panig ng House Prosecution Team, maaari raw nilang hilingin ito sa impeachment court at the appropriate time. Sabi ng advisor nilang si dating Representative Robert Ace Barbers, kailangan daw isettle ito ng impeachment court at maaari itong iakyat sa Korte Suprema para maresolusyonan. Dati nang may 1949 Supreme Court ruling na nagsasabing ang Senate majority ay nakabase sa mga miyembrong maaari pang mapilit na dumalo sa sesyon. Ngayong all systems go na pagdating sa impeachment trial ng bise, pinasisipot siya ng Senate Impeachment Court sa paglilitis. Sa tagal ng tinahak ng VP Sara saga, paglilitis na nga kaya ang susunod nitong kabanata. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.